Alright, good morning po. I'll be reporting regarding the advanced personality assessment, objective and projective approaches. I'll be focusing po sa kinetic family drawing. Alright, so yung kinetic family drawing ay one of the techniques po ng drawing projective test, no? So generally, ang instructions po sa kinetic family drawing ay draw everyone in the family doing something, no? Na may ginagawa. Yun po yung importante sa kinetic family drawing. Alright. Now, um, nakita nila na it's a good projective test kapag mga bata yung naggagawa, no? Or mas maganda na bigyan ng projective test yung mga bata. Kasi nga, wala silang filter, no? So ito yung mga techniques natin ng again, yung sinasabi ko na gumagamit ng drawing as a psychological test, as a projective test, no? Yung draw a person, house three person, draw a family test, and last din nga yung kinetic family drawing natin, no? Now, ah, importante na ang pinupunto ng drawing ay may ginagawang activity, no? Instead of a kinetic. Mas maganda daw na may activity na ginagawa. Kasi, ayun nga, no, nakita nila na kids shows yung mga deserving na mga um, pangyayari doon sa family kapag nakikita natin yung movement, no? So mamaya especially papakita natin ano ba yung mga troubling na mga photos or mga drawings ng mga kids na ano natin na isang indicator na something's happening doon sa family. Alright. This one is a typical drawing ng kids. Pero may makita tayong heart dyan, no? Heart, tapos dun sa heart din sa ibabaw ni daddy na nakahiga siya, no? Dad is sleeping. Tapos mom is ironing. Tapos si dog punching the ball, no? Parang may aggressive yung ano niya, no? Yung behavior na pinapakita dyan. Now, sa KFD, Kinetic Family Drawing, especially, yung mga bagay na nagpapakita ng init, katulad ng iron, no? Ng plancha, nagbibigay ng heat, no, is a translation of love. O parang gano'n, no? Parang pinupunto kapag gano'n yung mga drawing ng mga bata na may pagmamahal sila na nare-receive dun sa tao na yun kung sino yung nagpahawak nung bagay na nagpapakita ng heat, no? Parang gano'n. So, dito we could interpret na si mom niya ay showing parang love, nagpapakita naman ng love, no? Now, pag tinignan daw natin dito, ang punto niyang bata na yan kaya siya nandun sa ibabaw ni daddy ay si daddy was diagnosed with parang heart conditions. Tapos parang parang inatake siya ng sa puso ng mga ilang beses, no. Tapos parang yung projection ni dog doon sa kanya is parang pinaprotektahan niya si daddy doon sa mga no, sa mga ganung pangyayari kaya nandun siya sa above ng picture ni daddy, sa above ng drawing ni daddy, sa ibabaw ng picture or ng drawing ni daddy, no. So ganun siya. Now, titignan natin yung mga normal na kinetic family drawing. So, again, ito po yung instruction sa kinetic family drawing, no? Pag nandun po yung bata, bibigyan lang natin ng isang papel, tapos ang instruction natin ay, ano, draw everyone in your family, including you, doing something. So, it is important na napaka-vague po nung doing something lang, vague lang. Hindi yung sinabi, o kailangan may ginagawa sila habang nasa mall kayo, ha. Kailangan yung ginagawa habang natutulog, o kaya habang ginagawa habang magkakasama kayong lahat, no? O kaya pagkasama mo si tito mo, ano ginagawa mo? Wala pong ganun. Kailangan sila yung mag-i-interpret nung sinabi mo na doing something. Kaya usually, ang instruction ko lang dyan, no? O, you draw your family doing something, no? O, pag nagtatanong, paano po, sir? So, ganun yung instruction, no? Doing something, ikaw na bahala. You think of how your family is. Yan lang, no? And try to draw whole people, not cartoons or stick people. Okay. So, yung isang instruction na at least wag mga stick people daw. Pero sometimes, you can't help it eh. Kasi yung mga kids, parang they drew whatever they can lang. Pero at least, importante na it shows yung mga actions, no? Remember, make everyone doing something, some kind of action. So, yun po yung instructions niya talaga. Now, yan, the examiner then leaves the room and checks back periodically, no? And sometimes po, mas maganda na face to face, harapan sila. Kasi sa kinetic family drawing, even po yung pagbubura, no, pagbubura ay tinitake note po yun. Parang just like any other no, projective test.
yung erasure is important din po. Mamaya papakita natin, no? And sometimes may sinasabi sila, if a child says I can't, he's encouraged periodically and left in the room until he completes the KFD. So at least encourage sila na, "O sige, i-draw na. Um, ipilitin mo palang i-drawing, no? O kaya, bakit ganun sir, pinipilit natin sila mag-drawing? Minsan naman kasi, pag talagang hindi na nila kayang i-drawing, no? Nilalagay nila sa ibang papel o kaya sa ibang page nung papel o kaya may example tayo dyan later, no? Sa likod ng papel niya din drawing. Ngayon, sabihin natin mamaya, no, kung bakit, no? Suspense muna. Okay, so next tayo. Ayan. So draw everyone in family, including you doing something, no? It's important then to to let the kids names yung name ipapangalanan nila, no, yung mga character dun sa drawing niya. Halimbawa, ito po si kuya, ito si ate, ito si daddy, ito po yung ginagawa niya. Para alam natin kung sino-sino yung mga tao na yun. And yung makikita kasi dun sa no, dun sa drawing, sino yung kadikit nila sa drawing, sino yung kasama nila sa drawing, no. Okay, so ito rin yung mga example doon ng mga normal children, no. Hindi na natin siya babasahin isa-isa, papakita natin. Usually, this depiction is um interpreted as normal o walang problema dun sa household, especially kapag yan yung mga bata magkakahawakan ng kamay, no. And important to note po, yung nasa ibabaw po ng drawing ay parang ilaw po, parang fluorescent light, no. Again, sa KFD po, ang depiction po ng light always translates to pagpapakita ng pagmamahal. Okay, so mamaya may mga photo po na ilan lang mga tao na naliliwanagan ng ng heat from the from the lamp o from the fluorescent, kasi ang indicator nun sila lang yung nakaka-receive ng pagmamahal, no? Usually the character who draws it, wala siyang light source na tumatama sa kanya. So that shows na parang wala akong nararamdaman na pagmamahal sa pamilya na to, sila lang, parang gano'n. Alright. So again, we're gonna show lang yung typical, no, ganyan show, holding hands. So that's a very good indicator, no? Makita nyo, 11-year-old din, mga bata sila, no? Ito, tulad na to, no? Lahat sila na kukuhaan ng liwanag. Okay. Ito, may malalim na translation, ay na interpretation dito, no? Na parang the kid is beside his dad, no? Self, nakalagay self, Yodo. So parang sinasabi niya na parang interpretation diyan na parang siya na yung gusto niyang maging head ng family. Kaya nakadikit siya dun sa head ng family, no, sa daddy niya. Mas mataas siya kay lolo, no. Yung kay grandpa, mas mataas yung photo niya kay grandpa. Now, again, yung pong placement ng mga picture sa ng mga drawing po dun sa papel, yung placement niya sa papel is important po. Nakataas ba siya? Mas mataas ba siya dun sa nakaibabaw ba siya dun sa picture kaysa dun sa isang character? So that shows you niya, parang dominance niya over the other character sa drawing. So, ayan, titignan natin yung mga importante na na mga something to note or to see. Yung arm extension is usually perceived as controlling or an extension ng pagkatao. Usually yung mga mothers no may mga may mga extension ng kamay nila. Okay, no brother stealing cookies din sa drawing na to, no. Next, ito parang AI lang tong drawing ko na yan, yung may kulay na yan. AI lang yan. Pero ayun yung pinapakita, no. Parang kasi nag-steal siya ng ng cookies. So parang may extension yung kamay niya. So ganun yung interpretation ng bata, no, na pag nagnanakaw siya ng cookies, mahaba yung kamay niya. So may mga ganun. And also yung elevated figures, no. Dito, yung si sister na 12 years old, mas mataas siya doon, ay mas mababa siya kay no. Doon kay self na 13 years old, mas mataas yung sister niya sa kanya. Tapos si mother parang mukha lang, si brother niya wala nga, no. Ngayon, this could be interpreted na may direct competition sila ng niya, no, ng sister niya. Parang ganun yung sinasabi sa elevated figures. And numerous techniques will be used to elevate various figures. Occasionally, a dominant sibling, for example, will be placed high above the rest of the figures. No, yung dominance, napapakita rin po yun dun sa sino ba yung mas mataas dun sa photo. Okay. Yan, so parang ganyan yung example again.
Yan, parang ganito, no? Erasure, ito yung sasabi natin kanina, this is very important kasi. So, parang dito, no? May drawing siya dito sa likod ni dad na parang diyan niya dinrawing yung sarili niya na adult, no? Na parang nakaupo sila dun sa, ano, no, sa upuan, parang ganyan, acting as adult. Tapos binura niya, sabi diyan, binura niya. Tapos dinrawing niya yung sarili niya katulad ni little brother niya, no? Little brother is parang riding a bike. Dinrawing niya yung sarili niya, riding a bike too. Kasi nga, ang interpretation niyan was, parang he still doesn't want to be, ano, um, seen as an adult. Mas gusto niya yung parang little brother niya lang na naglalaro lang, parang gano'n. So may mga punto yung erasure natin, 'no. Ba't niya binura? Ibig sabihin gano'n yung naisip niya nung una tapos binago niya. Now ito yung figures of the back of the page, 'no. I have a copy naman po ng ano na 'yan, ng PPT na 'yan. You can check it later, pero hindi na natin 'yan babasahin isa-isa kasi nga mahaba po siya. Now, ang lumalabas dito sa figures na 'to ay sa drawing na 'to ay yung bata, siya yung nasa gitna, no, me going to read book to the blind lady. Tapos si dad going to church, si sister giving clothes to the charity, no. So basically parang charitable yung mga ginagawa nila, no. Parang good Samaritan yung ano nila diyan, no, yung ginagawa nila. Now, anong importante diyan, sir? Anong significance na nangyari sa drawing na 'yan? Hindi niya po ma-drawing yung mother niya diyan, sa drawing na 'yan. And usually I've got experience sa mga ano, 'no, parang kulang-kulang yung drawing. Kasi po 'pag nagbigay ka ng instruction sa KFD hindi mo sasabihin na ano, o draw your tito, your mom, hindi po gano'n. Kaya po ang instruction sa KFD ay draw your family doing something. It's family. So sometimes, some people, they don't interpret as family, kaya hindi nila nilalagay dun. And minsan din, kahit yung kapitbahay or yung best friend nila, they interpret as family, kaya nandun. So, we gave a very vague instruction para makita natin ano ba yung projection na ipapakita ng mga bata, right? So dito po hindi niya dinrawing yung nanay niya. Dinrawing niya yun sa nanay niya sa likod ng page and figures on the back of the page. Kasi nga parang sabi masyadong ano, parang sexualize or over-sexualize yung tingin ng bata dun sa nanay niya. Kaya hindi niya matanggap na magkakasama sila ng pamilya na parang doing something na charitable tapos yung nanay niya parang gano'n yung tingin niya, hindi niya masama dun sa drawing. Okey. Hanging individual, yung mga naka-hang naka-o yung parang hindi maganda yung posisyon, 'no. So, ibig sabihin lang nun parang ano, anong sinasabi ano, parang ganyan 'no, mahuhulog, ayan. So, anong sabi nung hanging individual daw, ang sabi, ayan, hanging individual figures will often be seen as precarious position, 'no. Parang uncomfortable, 'no, associated with tension, may tension. Ibig sabihin, halimbawa 'pag naraw niya yung tatay niya na gano'n, 'no, ibig sabihin may tension sila ng tatay niya, parang gano'n. Ibig sabihin hindi sila okey, okey. Ayan, omission of body parts. So, ayan may mga bagay na minsan, wala yung kamay, wala yung mukha, 'no, especially the mukha. Sometimes, the drawing kapag importante dun sa bata, yun lang yung may mukha. Minsan nga may maliit pa, eh. I've got this one student na ano, nag-drawing siya ng KFT. Daddy is always in the office, tapos after niya mag-office, nagga-grab car pa siya. Ginagamit pa nila yung kotse pang grab car. So, galing na nga sa trabaho ng 8 to 5, tapos after 5, ginagamit pa niya yung car pang grab. So, siyempre ano ulit, trabaho ulit. So ngayon, yung KFD niya, ang liit ni drawing ni daddy niya, ang liit. Tapos ano, parang nandun lang sa kotse. I interview daddy after nun, eh. Parang, "Daddy, can I talk to you po?" So, ang sabi ko, I think parang siguro di po kayo nakikita lagi ni ano 'no, sa bahay. Kasi dito po parang ang liit ng papel niyo dun sa drawing niya, ang liit ng figure niyo. Ibig sabihin that could translate na maliit yung interaction niyo, 'no, hindi kayo masyadong nag-uusap siguro. Tas yun kinuwento niya.
That's why I learned na, ayun nga, nagga-Grab pala siya after pa ng office. So, ibig sabihin, wala na siyang time talaga. So, ang malalaking drawing dun actually is mommy, tapos yung mga kapatid. Pero si daddy parang ganun lang. Tapos nasa kotse pa siya. Sabi ko, sino to? Si daddy to. Alright. So, ayun o. So, may mga ganito naman, omission ng body parts. Especially ito, sarili niya to, hindi niya madrawing. This is very troubling kasi nga, something's up para hindi mo madrawing yung sarili mo. No? May mga ganong nangyayari. And there are different interpretation kasi niyan. And sabi, omission of figures. Mamaya may best example ako nito mamaya, yung omission of figures. So, ayan. Of course, daw when there's baby dun sa bagong pamilya, minsan hindi nila madadrawing. I'm gonna tell you that later na. Picasso eye, rotated figures. Minsan, may mga rotated na figures na paikot-ikot sila, no? O kaya, iba yung itsura niya, no? And parang ganito, no? Nakatamblihas, tumambling siya. Minsan, ang punto lang yan, they don't jive with each other. Hindi sila nagkakasundo. O iba yung trip ng iba, ng kapatid, kaysa sa kanya. So, ang perception niya is, she or her, or he's different from them. Parang she's different from them. Parang ganun yung tingin niya sa sarili niya. Alright. Next, actions, KFD actions. Sorry, medyo nagmamadali tayo kasi para maliit lang yung oras natin. Baka too much na. Yan. May mga actions na yung, bawa pag wala masyadong interaction with another figure, tapos yung isa, there could still be stranger, parang hindi naman sila close para magkaroon ng maraming interaction. Pag lovers yan, masyadong maraming interaction sa drawing. So parang ganito yung strangers na itsura, no? Parang wala man lang interaction, nagkalagay lang sila dyan sa isa't isa. Ito naman, pag lovers, ibig sabihin may pagmamahal sa isa't isa. Bawa, nakalagay dyan, me. Tapos si mother, cooking, parang nagluluto si mommy. So, ang daming mga interaction with the drawing sa isa't isa. That could show na yung may love kasi sila sa isa't isa. Kaya nga, may ganyan po ako no, parang medyo mayabang ka, no, kasi alam mo yung ibig sabihin ng drawing pag pinapaliwanag ko sa mother. Kaya ma'am, sa mga parents, no, sorry. Sabihin ko, mami, hindi sila close ni ano, no, ni, ni kuya. Mas close sila ni ate, parang mga ganun. Tapos kayo, parang feeling ko hindi rin kayo close kasi, tapos minsan maiiyak si na mami, no, opo, bakit po? Kasi po, doon sa drawing niya, ang layo niya po sa kanya. Ang kadikit niya po dito si na ate na, ito daw po yung may anak na parang yan po yung kadikit niya. Tapos kayo, ang layo niya po dito. And minsan sometimes, they felt parang devastated kapag ganun. Kasi nga, ayun, nakikita nila na bakit ganun yung anak ko malayo. Pero they know eh. Kasi sila naiiyak. Kasi sometimes, kasi most of the times, they know. Ibig sabihin, alam nila kung bakit. They knew why. They knew why ganun yung drawing ng anak nila. Kaya, nare-realize na lang nila na nagre-reflect pala, na totoo pala. Kasi minsan, syempre, haka-haka lang ng parents yun. Feeling ko, hindi close sa akin yung anak ko. Feeling ko, galit siya sa akin. Tapos, when something is as tangible as a drawing na pinapakita na talaga na talagang hindi, ayan, doon sila nasasaktan. Kaya minsan naiiyak sila. Actually, most of the time they cry. So, yan, may mga ganito pa, no? Ayan, may mga affection, may mga, ayan, especially yung mga bola. Ayan, parang ano kasi yan, energy. So, may mga ganun, no? Um, minsan pag may mga tabo na tao, no, papadaanin yung bola dun sa ibang drawing. Kasi sa totoo, sa iba niya pinupukol yung drawing. Na may ganito tayo, anxiety. Ayan. Usually, ano yan, parang may mga dark na figures na nakatakip dun sa drawing, no? Lang dyan, no? Sa self, no? May kumot daw siya dyan, may kumot. Pero totoo, parang meron lang siyang, uncomfortable na parang may threat, may illness, basta parang something uncomfortable na hindi niya kayang ipakita yung sarili niya, kahit sa drawing man lang. Parang ganun. Avoidance. This is especially one of the one of the telltale signs na hindi maganda yung ano sa pamilya. At least from my perspective, no. I've always seen this kasi, yung avoidance. I've got a student na parang I ask her to do yung like KFT, no. Tapos that's what she drew. Parang ganito, no. Si Mami nagwawalis. Meron pa nga nun, parang si Lola yata si Lolo, I think that's Lolo. Nagiinom sa labas ng bahay. Tas si kuya nagla-laptop.
tapos si ate nasa kwarto, tapos siya nasa sala nag-ano, nag-computer. Ngayon, sabi ko, "You know what? Sabi mo lagi sa akin sa bahay close kayo 'no, pero this photo o this picture tells me differently. Na tingin ko hindi kayo masyadong nag-uusap sa bahay." Tapos sabi, "Bakit naman sir? Eh, ganyan lang ang laging ganito ang defense ng lalaki 'no. Eh, ganyan lang po yung drawing ko, eh." Gano'n 'no. Ngayon ang punto ko ay lagi naman ganito ang sagot ko, "You could have drawn something different. Puwede ka naman sana nag-drawing ng ibang bagay, but you did it. Pero hindi, 'yan ang dinrawing mo. Ibig sabihin, that's how you felt sa loob ng bahay." And dun sila minsan nalulungkot dun sa realization na, oo nga. Kasi no matter how you try to ano, to say otherwise, magre-reflect pa rin yun at magre-reflect. As it reflected dun sa KFT niya. Okey. So dito, ayan makita naman natin 'pag may harmony, may affection sila sa isa't isa, magkakadikit sila. Ayan oh, yung maraming drawing na magkakasama sila ano, and actions, age and sex, okey. Ano lang 'to, statistics lang 'to, so skip that. And bola, sometimes, yung bola ay, parang ano, pagpapasa ng energy or ng affection. So sometimes, those who you're playing with ball with, sila yung parang kalaro mo lagi o parang nagpapasa ka ng energy. So, kayo may interaction. So, parang ganyan yung interpretation ng mga ball 'no, sa KFD. Okey, ayan. So dito ayan 'no, parang nagbibigay siya ng ball ta's ini-indicate ko dito, elevated din yung figures dito, yung mas mataas si brother sa kanya 'no, ta's me 8 years old, brother 11. So parang interpretation dito actually na parang he looks up dun sa brother niya na pero wala silang connection, na mas mataas pa rin yung tingin niya, na parang hindi sila nagko-connect o na same level. Kaya nga yan football, tignan mo yung draw niya ng football parang binabato niya kay kuya, parang gusto niya magbigay ng energy kay kuya, ng affection kay kuya, ng ng attention, pero hindi nare-reciprocate, parang gano'n. Ta's mas mataas si kuya sa kanya. Now, itong makikita natin dito si baby nandun sa loob ng bahay, ta's actually ito parang avoidance 'to or encapsulation, yung ganyan 'no, naka-encapsule. Ibig sabihin 'pag parang may naka-square na may isang, drawing lang dun sa loob na nakahiwalay o naka-encapsule, that could indicate na parang, may sariling mundo yun o kaya hindi nila close yun o kaya ayaw niya dun, so naka-encapsule. Parang bahala siya sa sarili niya, ito lang ang interact-an ko, yung mga tao sa drawing, parang gano'n. So, let's skip na diyan kasi madami diyan PPT, may papakita ako 'no. Eh, ito tignan mo may anxiety siya dito, nasa bed siya 'no, nakahiga siya. Pero may mga bola din. Um, Meron kasi tayong mga ano, eh, mga ipo-point out mamaya. So, may mga bola diyan. You can check na lang siguro yeah, okey this one. Let me just focus on this one 'no. This part kasi si nandun siya sa Mio, nandito siya sa may left side ng drawing. This is the whole picture 'no, pero may hati siyang ginawa diyan, may hating ginawa yung bata. So, parang hiniwalay niya yung mga brothers dun sa kabilang side ng drawing, tapos sa kabilang side, si brother niya na maliit, 10-month-old, tapos siya na 14 years old, tapos ang kasama niya si mommy tsaka si daddy. Tapos ang interpretation nila dito is parang nilalayo niya yung mga brothers dun sa kina mommy, kay daddy kasi gusto niya yung affection nung parents na hindi niya siguro makuha. Kasi nga tignan niyo sa drawing, hindi niya matanggal si baby brother na maliit dun sa drawing. Parang sabi dito, ang gusto niya diyan sa kanya lang affection kaso kahit anong gawin niya, hindi niya matanggal yung focus nung dalawa dun sa maliit, kasi mas maliit yun, eh, mas bata, eh. Pero para sa kanya mas gusto na siya man na sa kanya man lang ma-focus yung atensyon, pero hindi niya magawa. Kaya ang punto diyan parang 'pag nakita sa drawing, kahit sa drawing hindi niya mapaghiwalay yung parents tsaka yung ano, yung baby brother niya na he wanted to ano, 'di ba, to compartmentalize. Kaya nga tingnan niyo diyan sa ano, example ko, compartmentalize or avoidance. Kaya hiniwalay niya yung dalawa dun 'no, yung actually yung tatlong mga kapatid na iba hiniwalay niya. Pero di niya mahiwalay si baby brother dun sa parents. Okey.
Mag-skip tayo. Barriers. Okay, this is may mga dangerous objects. Heat, and this is what I want to talk about, no? Heat, light, tsaka warmth. Like, dito sa drawing na to, may compartmentalization din dyan, no? Ayan. Pag binaliktad natin, yung kabila, makita natin nasa taas si na mami, no? Mommy cooking shows love yun kasi nga affection yung heat, cooking. Si brother, tapos yan. Tapos pag nakita natin dito sa baba, living room, ang sabi dito, no, yung nag-drawing yan, yung batang babae, is nagsiselos siya dun sa baby brother na isa, na lagi kasing kadikit ni daddy. Eh makita nyo, no, ang kaya naka-highlight yan yung, ano, yung fireplace kasi that's the one that's, ano, emitting love, parang ganon, na parang si brother, little brother lang, ta si daddy lang, yun lang pinapakita ang love ni daddy. Ako gusto ko makuha ng love. Kaya parang sabi diyan, ang- since di siya makakuha ng love, wala siyang magawa. Nandun siya sa isang room with them, tapos nanonood siya ng TV. Again, the TV is a source of heat. So, ibig sabihin, that could be interpreted as source of love. Ibig sabihin, kahit ganito man lang sa ganito kalayo, maramdaman ko yung pagmamahal ni daddy sa akin. So, ganun siya. Nandun siya. Imagine nyo, hiniwalay niya yung ibang family, no? Kasi, wala siyang pakailan masyado dun sa iba, no? Ang affection ko nandito kay daddy. Gusto ko makuha yung affection niya. Kasi si mami nga, in-exclude niya, no? Hinati niya. Nasa isang, ano, hati ng drawing. Okay? Ayan. So, dito naman, ayan, fire, no? Ito parang, nagsiselos siya dun sa baby sister na maliit. Gusto niya, ang affection niya, na kay mami lang. Eh, affection ni mami nasa kanya lang. Pero pag nakita niyo, no, parang kaya may extension ng kamay kasi parang hinaharangan niya yung affection ni mommy dun sa ano, baby sister. Alright. I guess, ayan, ito yung mga sample ng light, no? So me, pag nakita niyo yung character, nandito siya sa dulo, wala siyang light. So parang ganyan yung mga interpretation. We're gonna skip na, no? I'm gonna talk about yung isang special case that I had with the students dun sa amin. Electricity, it's always a source of love, heat, o kaya ganun, ng affection. Parang ganun din. Now, compartmentalization, later I'll ano, no, I'll show din. Pero yun nga, yung mga ironing, sunshine, that's an indicator of love. And sometimes makikita mo yung character na siya yung walang love, walang heat dun sa kanya. So that's an indicator na hindi siya nakakalamdam ng love. And ito, yung mga compartmentalization yan, yung mga hinahati-hati yung, ano, no, that could indicate nga na wala silang, ano, parang togetherness sa loob ng bahay na they have their own, ano, um, concerns, no? O kaya yung mga, may mga sarili silang oras, sarili silang ginagawa. Ganun. Okay. Now, X is very, ano, no, significant sa drawing ng, ano, KFT. Usually daw, in their struggle for love and warmth, many children are inhibited by a strong conscience of superego. Symbol seen in their drawing is X. Okay, is X daw yung parang pinipigilan nila yung pagmamahal na nararamdaman nila. Now, may mga cases dito na may mga homosexual na activity with their brothers, magkapatid, may mga homosexual na activity na ginagawa. So may makikita kayong mga X and may mga X. So parang dito sa drawing na to, yung both brothers are in-interview kasi parang suspect siya na may homosexual activity silang ginagawa ang dalawa. Now, kaya makikita mo sa drawing, parang nakalagay dad watching. Ibig sabihin, parang that's an unconscious, subconscious reactions sa drawing niya na si daddy na, no, nakatingin sa atin, nalalaman ginagawa natin. Parang gano'n. Tapos yung mga excess, makikita dun sa flower base, sa ano yan, ang tawag dito? Sa lamp, sa lampshade. Okay. Next. Ayan, so, hindi na tayo magdodolve dyan, no? You can check na lang siguro yung PPT natin o skip na. Okay, KFT style. And compartmentalization. Things happen and love cannot be expressed naturally. Children close themselves off. Ayan, compartmentalization. Dito ako nalulungkot pag nakita ko ng ganyan. Because, ayan, ito naman encapsulation. May naka-encapsule lang doon. May nakahiwalay lang ng mga tao.
Ayan. Sometimes we're able to love some people openly but others bother us so we encapsulate them, no? Hinihiwalay mo yung ibang tao, bahala ka diyan, ikaw lang kayo lang diyan, dito kami dito, parang gano'n, ayan. Lining up the bottom usually kapag daw hindi stable, need stabilization. Ibig sabihin siguro, um, nasa broken family, no? Kaya usually nilalagyan nila yung drawing ng lining up the bottom para naka-stabilize, may mga ganyan. So, minsan naman ito kasi sabi, may mga specific figure lang sa drawing na may underline. Okay, so sometimes only relationship to individuals seems unstable and we underline them. Unstable yung relationship ni daddy tsaka ako kaya 'pag nagdo-drawing ako ginuguhitan ko ng underline para at least to feel stable, parang gano'n. So dito sa edge ng paper 'no, sometimes you become clever and sophisticated, stay on the line, tell the edge without getting involved. And sa gilid-gilid 'no, ayokong magkasama sila. Lining at the top, okey. So, let's go to the, topic that I want to discuss. Sorry 'no, parang it's taking too much na for the time, pero hopefully kaya pa. And beds, especially beds 'no, sorry. I just want to ano, to to include the beds 'no. Yung usually the bed is an indicator of depression, tapos ano din, um, mga anxiety or worse is ano kasi, associated sa sexual 'no. Or depressive teams yan. Depression usually 'pag people are depressed, they draw themselves sa kama natutulog or sexual. Okey, kaya nga it's really disturbing for a kid to draw everybody na nakahiga, nasa kama, katulad nito ano. Kasi, sometimes it's ano ba, kasi our point is, bakit gano'n yung drawing niya? He could have drawn something different, na masaya sila, na nasa mall sila, kumakain sila. Pero ang dinrawing nung bata ay nasa kama sila pare-parehas. Bakit? Ano yung nakikita niya lagi? Ano yung parang gano'n yung punto nun 'no? Kaya it's disturbing. You have to check the kid kapag gano'n yung drawing nila. Bikes, brooms, yung mga tipikal 'no, butterflies, cats, we'll skip that na siguro, okey? So ito yung KFD analysis sheet 'no. So parang ganyan yun 'pag tinapat mo dun sa papel titignan mo sino ba yung magkakalapit kasi parang grid yan. So, parang transparent na parang acetate yan, acetate. Tapos itatapat mo dun sa bond paper. Ta's to see kung ano nga ba, sino ba yung magkakalapit na figure, mache-check mo 'no, para makita mo ano ba yung magkakalayo, parang gano'n. Ayan, parang ganito 'no. Tapos ito naman ay analysis sheet. 'Di ba kanina meron tayong grid, ayan yung grid. Ito ay analysis sheet. Ayan, nakalagay diyan kung ayan, ano ba yung style niya, folded compartmentalization, ano yung figure, nandiyan si mommy, si daddy, si self-folding, si daddy, ano, may mga nakalagay diyan 'no, actions nakalagay, characteristics, ayan nandiyan siya ano. Ayan, may analysis sheet tayong ginagawa. So, para makita natin, may figure ba sa back, rotated ba yung figure, ayan. So, nakalagay diyan. Ayan, parang dito 'no, I want to discuss this, parang parang mahaba na masyado yung time ko. So makikita mo pakita ko lang dito 'no, folded compartmentalization, hindi yan actually line, tinupi-tupi niya yung paper bago siya nag-drawing ta's hiniwalay-hiwalay niya yung mga tao. Tapos makikita mo dito si Mark 12 yung nakababata niyang kapatid nagso-solder ng iron yung parang naghihinang parang gano'n. So that could indicate daw kasi ulit heat, source ng heat ta's parang 'pag in-interview mas close pala sila nitong bata. Yung self 16 years old 'no, ta's yung bata is 12 years old yung kapatid niya, mas close sila niyan. As indicator din nung ano, source of heat. Again, heat usually translates to love or affection, okey. Ta's si mommy parang di sila close ni mommy kasi nagkaroon ng hiwalayan yung dati niyang daddy, yung biological daddy niya ta's ngayon may bagong stepdad sila tapos parang yung nasisisi niya si mommy niya. Kaya ang interpretation diyan parang si mommy parang doing smashing tape recorder, ibig sabihin ano, yung pinapakita niyang move
movement or action ni mommy harsh. Kasi yung interpretation niya na ikaw ay may kasalanan kung ba't naghiwalay yung pamilya na 'to. Kasi ba't ka nakipaghiwalay kay daddy. Si daddy andito 'no, parang nakahiga siya diyan actually. So makita mo si stepdad, reaching his hand na that could be indicate na, um, trying to be close to him tapos tinatanggap naman daw niya, yun ang sabi diyan. Ayan, ayan. So, we'll skip na lang kasi nga meron akong gustong i-discuss dito na isa. Okey, so yung conclusions natin dito 'no, yung ginawa kasing KFD parang sobrang tagal na rin 'no. And usually ang ano niyan, ang mga theory na pinaghuhugutan niyan, siyempre obviously yung mga subconscious 'no, kina Freud, mga psychoanalytic 'no. Now, may mga ibang movement or mga ibang action sa KFD na lalabas na wala dun sa dating manual, na wala dito 'no, kasi nga futuristic na nasa future 'no, nasa advanced na ano na tayo technology. Kunyari may mga cellphone na mag-a-appear na sa mga drawing. Ano yung interpretation nun? Siyempre originally the interpretation is wala pa 'no. Pero ang punto ay magbabago at magbabago yung magiging ano, we could add up a different interpretation dito sa atin 'no. Kasi nga ayan, now I'm gonna show you some personal na nangyari 'no. This is very ano kasi, significant dito sa atin 'no. KFD, the case of two brothers 'no. Yung two brothers kasi na 'to was sent sa guidance office kasi nga hindi sila gumagawa ng activities, ng mga worksheet, ng mga kung ano mang school dapat na ginagawa sa school. I was the guidance advocate nung panahon na 'to. Okey, so pinatawag ko yung parents, pinatawag ko sila, tapos 'yan, pinagawa ko muna sila ng KFD, pinapunta ko yung mga bata sa labas. Interview ko yung mga kids, sabi ko, "Bakit ayaw niyo bang gumawa ng activity?" Ang tanong ko pa nga diyan, "Gusto niyo pa bang ano, tawag dito, yung-yungan kayo ni mommy o asisan kayo ni mommy, gusto niyo ba?" Eh, this is grade 9 and grade 10, brothers 'yan. Sabi nila, "Oo." And I was shocked na bakit tatanda niyo na gusto niyo pang isasangkay ni mommy, ano ba kayo? Pero siyempre di ko sinabi out loud, nagulat lang ako, okey. Tapos sabi ko, "Sige sige magawa muna kayo ng KFT dun." I asked yung prefect namin na siya mag-assist kasi kausap ko sila mommy na. So ayan, interview ko si mommy, ayan, tapos sabi ko 'no, ang sagot nila, "Oo." Okey. So eto yung drawing nung grade ano, anong grade ba 'to? Ayan, grade 9, this is the younger brother 'no. Makikita mo sa drawing dito na nandun sila sa dulo ng papel 'no, parang they don't want to they don't want to be with yung parents 'no. Kasi siyempre teenager, that's a typical drawing ng teenager, may sarili-sarili silang buhay. Pero meron dito sila drawing na parang nagfi-fist bump sila. Now, I asked them, eh, sure kasi po parang buddy-buddy kami, fi-fist bump kami, parang gano'n. So that's a typical ano lang ng two brothers. Now, 'pag nakita natin yung drawing, this is actually an AI na lang, depiction na lang 'to ng AI kasi I don't have the actual drawing, pero AI lang 'to. Pero this is how the drawings are. Pero hindi ganyan talaga kasi AI lang 'to. Now, 'pag nakita yung drawing, meron kasi pala silang twin sister na grade 3. Grade 3 or grade 2 if I'm not if my memory serves me well. I think grade 3. Kung nakita niyo diyan, yung grade 3 na dalawang twins ang kasama ni mommy tsaka ni daddy na nanonood ng TV. Again, TV or source of heat is an indicator of love. Dito puwede nating makita na yung pagmamahal ay pinapakita lang ni na mommy at daddy dun sa dalawang kambal. Ngayon, nasasagot na natin kung bakit nung tinanong ko sila, gusto nila asisan pa sila ni mommy sa assignment kasi pala nagseselos. And nag-appear yun dun sa drawing, hindi mo mapagkakamalian. Now, this is the drawing nung 10 years old, okey. Ano nawawala dito? Actually ang dami niya diyan. Siya yung nandito nasa gilid, siya rin yung natutulog sa kama, tapos nagba-bike, tapos si kapatid niya na younger andito sa gilid. Tatlo yung drawing niya diyan. So ang naging interpretation ko dito, me, 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 parang ako lang.
Kasi ang tingin ko, kasi nga siya yung eldest, eh. Siya yung pinanganak nung una, nasa kanya yung dating affection, nahati ng nahati kaya nagseselos siya. Ngayon 'pag nakita niya anong nawawala diyan sa drawing, ano nawawala? Wala po yung twins, wala yung twins. Ngayon nung sinabi ko yan kina mommy tsaka kay daddy, sabi nila si mommy, 'pag si mommy kausap ko sabi ni mommy, opo, hindi po kasi close sila. Ang close po talaga yung younger, yung eldest lagi niyang inaaway yung kambal, eh. Now, ito ang sagot naman ni daddy sa'kin 'no, kung bakit daw gano'n yung mga drawing, eh, sir kasi ganyan talaga yung ano namin sa bahay, ganyan yung setup nung living room. May sarili-sarili silang puwesto diyan tapos nandun kami. Ganito lang ang sagot ko kay daddy nun, "Daddy, they could have drawn something different, but they didn't. Puwede sana silang mag-drawing ng ibang bagay na magkakasama kayo, magkakasama kayong silang magkakapatid, pero hindi. That's what they drew." Ibig sabihin yun yung nararamdaman nila and ayun nga again, um, yung ano din natin sa KFD 'no, hindi yan puwedeng KFD alone could be an ta's interpret mo lang 'no. Kailangan susuportahan yun nung history, nung family history kaya nga tinatanong ko sila, pinatawag ko sila. Sabi naman talaga nila tama na hindi close yung eldest, grade 10 dun sa mga twins and so much so na hindi niya in-include dun sa KFD niya. Wala na, di niya sinama, ayaw niya, 'di ba? Okey, yun lang po. Dahil sa omission 'pag nakita natin omission ng body parts yun, eh, omission ng figures. Omission of figures actually, wala na talaga yung kambal. Okey, ayan. Ayan, ganyan yung justification ni daddy diyan. Ayan, okey. Ito naman last na 'no, the case of the morning student. KFDs were conducted to a grade 9. Ito kasi si Red yung palayo ko dito, eh. Si Red, ano 'yan, hindi na 'yan kakamatay lang ng mommy niya because of cancer. Tapos siyempre hindi siya nakakapagpasa ng ano, parang 3 months before the school started, namatay yung mom niya, nawala sa cancer 'no. Tapos so nung nag-school na siya, hindi siya gumagawa ng schoolwork, pinadala siya nung ano sa guidance nung ano adviser. So ngayon nag-interview ako, inalam ko ano yung nangyari and I figure out na ayun nga, imagine, nalaman ko pa na ang pumapasok pala yung batang 'yan sobrang aga, sarado pa yung school. Parang bago mag 7 o'clock, parang 6 nasa school na siya, eh, yung school hindi naman niya nagbubukas ng ano kasi hindi katulad ng sa government school na maaga pa lang puwedeng pumasok. Diyan ano kasi private 'yan, eh. So parang 8 pa nga yata nagbubukas yung guard, 7 parang gano'n, 7. Parang andun siya ng mga 5, 6 gano'n, sabi nung guard. Tapos 'pag gabi umuuwi siya late na. Halimbawa ang out lang namin sa school actually talaga parang 2 o'clock lang, 2 or 3. High school lang 'yan, eh, 2 or 3 o'clock ng hapon. Minsan wala pa daw 'yan sa bahay ng 6:00, 7:00. Minsan nga yung girlfriend yung tatanungin ko niyan, eh, "Asan si Red, nakita mo ba?" Kasi halimbawa pauwian na, wala na 'yan. Naabutan ko yung girlfriend kasi sa school nandun pa siya sa gate. Hahanapin ko si Red, sabi ko, "Si Red ba nasaan?" "Baka di na naman umuwi yun." Ewan ko po dun sir. Tapos ayun yung nangyayari. So what I figure out was, ano pala, ang ginagawa ng bata since nagmo-mourn siya dun sa nanay niya, hangga't kaya niyang mag-stay out sa labas ng bahay, mag-stay out sa bahay, gagawin niya. Kaya maaga siyang umaalis, ta's late na rin siyang umuuwi kasi ayaw niyang umuwi ng bahay nila, hindi niya matanggap, gano'n 'no. Now, 'pag nakita mo yung KFD niya, sabi ko mag-drawing ka ng KFD, draw your family, gano'n lang. Alam mo 'tong dinrawing niya, maiyak naman ako dito. Dinrawing niya yung nandun pa yung mother niya nung buhay pa nung Christmas. O parang gano'n na, para sa kanya, ito yung family ko, eh. Kasi ang kasama niya na ngayon sa bahay yung tita niya, yung daddy niya, yung little sister niya pinadala sa probinsya, eh, tsaka yung pamangkin. So, andiyan pa rin si father, ta's siya, tapos wala na si mother tsaka little sister, wala na talaga sa bahay. That was the drawing I am expecting. Tapos yun ang drawing niya, kaya maiiyak, eh. Parang
para sa kanya. Nung sinabi ko na i-drawing yung pamilya, yun yung dinrawing niya. Eh, yun yung pamilya ko, eh, parang gano'n. Yan, 'di tayo iyak para ayun, nakakaiyak kasi. So, I mean, yun yung significant na ano sa'kin diyan. I've got others 'no, pero we can't discuss it na po kasi medyo mahaba na po, ayan. So, ayan, these are some of the, photo na sinend nung ka-group ko dito sa ano natin, ayan. Pero di ko na rin siya maisama sa paliwanag natin, but these are some of the actual KFD na ginawa ng mga bata at the current, moment or at the current year 'no, kasi bigay ito ng aking mga mabubuting ka-groupmates, ayan. Alright, so that's it. Salamat po.